ito'y nakapagbibigay ng kagalingan, nakapagbibigay ng kaginhawahan, nakapagbibigay sa atin na Take note how strong this lady. Initially, ganito yung ginagawa ng pagdidebosyon natin. Kaya naman tayo nainganyo, lumapit sa mahal na pong Isus Nazareno. Kaya naman tayo nainganyo magdebosyon dahil sa karanasan, sa mabubuting karanasan natin sa pagdarasal at paglapit sa ating Panginoong Isus. Kaya nga po tayo nandito lahat. Tayo nagpapasalamat at ito ay isang debosyon, isang commitment natin sa ating Panginoon na taon-taon tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang ating tinatanggap. Initially, ganito din yung karanasan ng mga alagad. Nung una nilang makita ang ating Panginoong Isus, nung siya'y nagpapagaling, nung siya ay bubuhay ng patay, nung yung mga may sakit ay nagkaroon ng kagalingan, ano yung kanilang first impression? Pagkamangha. Andito ang Panginoon. Sino ba to? Yakap na ayaw na bumitaw. Sukses. Na nagpapagaling ng may sakit, nagpapatawad ng kasalanan, pagkamangha. Spotted another strong girl. Sa marami na patungo sa ating Panginoong Yesus. Yung debosyon na tinatawag natin, ano din tayo dinadala, no, ng ating Panginoon sa ating paglapit sa Kanya, yung ating pagkilala, yung ating pagdidebosyon, nagdadala sa atin. Salute, girl power. Pero My respect to you, lady. Ang lahat sa debosyon. Pagkatapos makilala natin ang ating Panginoon sa pagdedebosyon, no? Pagkatapos tayo mamangha sa kanyang kabutihan, sa mga pabor na inihiling natin, at sa mga panalangin na nagkaroon ng kasagutan, hindi po natatapos ito sa debosyon. No? Yung ikalawa po, no, na tema ay translasyon. Dahil na-curious tayo, no, ano yung tendency? Success. Lumapit, no? At ano yung nasasambit natin? Ibig pa naming malaman, sino ba itong si Jesus na ito? Gusto pa natin, no? From devotion, itong bagay na tayo mapupunta doon sa translasyon. Yung translasyon po, traditionally ginagawa, no, yung paglipat o pagdadala ng imahe ng mahal na pong Isus Nazareno dito sa Quiapo, na siya po nating ginagawa. At isa po yung paglalakbay. No, kung papansin nyo, simula doon sa Quirino Grandstand, kaninang ating gabi, papunta dito sa Quiapo, ang mahal na pong Isus Nazareno ay tutungo dito sa Quiapo. At isa pong paglalakbay ito. At itong paglalakbay na ito, hindi parating madali. Balikan po natin yung unang pagbasa. Ano yung nangyari doon sa aklat ng mga bilang? Nagre-reklamo yung mga Israelita. Bakit? Pagkatapos silang palayain ng Diyos, yun lang muna, no? Pinalaya sila ng Diyos. Pero ano yung nangyari? Nung pinalaya sila, pagkatapos ng ilang sandali, malaya na sila sa pagkaalipin. Anong reklamo nila? Pinalaya mo ba kami? Inalis sa Egypto, no, para mamatay dito sa ilang? Nakakalimutan na yung ginawang kabutihan ng Diyos sa kanila noon. At ganun din tayo. Kapag nakakaranas tayo ng mga suliranin at problema, ganyan din tayo. Ang hilig nating magreklamo, pinabayaan na ako ng Diyos, hindi na ako pinapansin, hindi na pinakikinggan ang aking panalangin. No? Reklamo na ng reklamo, nakakalimutan na yung mabuting nagawa ng Diyos na nailapit sa Kanya ng debosyon. Hindi po tayo dapat tumigil dito. Dahil na isa itong paglalakbay, natural na merong mga dumating na pagsubok at suliranin, mga bagay na hindi natin nauunawaan, mga bagay na nagmutulong sa atin sa ating purification process upang lahat ng mga bagay hindi makadiyos matanggal at maiwan yung mga bagay na makadiyos at maglalapit sa atin sa Kanya. Kaya ngayong pakikilakbay natin kasama si Jesus ay pagtahak din sa landas ng bagong sarili. O parang yung ating binyag.
Tinatalikuran natin yung bagay na masama sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, kapag tunay tayong nagdedebosyon at tunay nating sinasamahan ang ating Pong Hesus, no, pumapasok tayo doon sa purification process. No, unti-unti, sa paglapit natin at pagsama kay Jesus, nare-realize natin yung mga bagay na hindi makadiyos, dapat ko nang talikuran. Yung mga bagay na hindi makakatulong sa aking buhay pananampalataya, iiwasan ko na. Yung mga bad influences sa akin, no, iiwasan ko na. Tatalikuran ko na yung mga bagay na maaaring maglayo sa atin sa Diyos. Hindi po pwedeng mabuhay yung dalawang yan sa ating sarili. Hindi pwedeng January 9, nandito tayo, nagsisimba, kasama tayo ng translasyon, pero kinabukasan, balik na naman sa dating mga maling gawin. Ibig sabihin Watch this to niya, men. The struggle is real. tayo. Hindi tayo talaga, wala talaga tayong tunay na debosyon. Hindi natin talaga tunay na sinamahan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Kasi naiwan tayo doon sa mga pagkamangha, doon sa mga pisikal. Hindi tumimo sa ating puso yung ating debosyon na dapat nagdala sa atin sa pagsama kay Jesus at pagtalikod sa mga bagay na hindi nagdadala sa atin sa Kanya o mga bagay na hindi makadiyos.